kasalukuyan, daigdig ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Ang huling pahina ng libreta, fiction horror story sa panulat ni Dark Alas. Maraming nagtatanong at napapaisip kung saan talaga nagmula ang mga aswang. Mayroong nagsasabi na galing daw ito sa mga tribo sa malalayong kabundukan at bumaba dito sa patag upang maghasik ng lagim. Ang iba na may galing sa mga probinsya na ang lahi ay aswang. Nagkalat sila sa iba't ibang mga lugar at hinahawaan nila ng pagiging aswang ang ibang mga tao. May nagsasabing isang sakit daw ang pagiging aswang. May mga panahon o gabi na hindi sila mapakali o napagtutulog dahil sa init na nadarama. Kapag nahawaan ka nito ay ganun din ang madarama mo. At kung hindi mo ito matanggap, ay mas pahihirapan ka ng sakit na dadapo sa iyo na halos ikamatay mo na. Marami sa nahawaan ay namamayat, lumalala ang sakit na humahantong sa kamatayan. Kaya nga, mas minabuti na lang ng iba na maging aswang kaysa naman mamatay sila sa sakit. Iba-iba ang pinanggagalingan ng kwentong aswang, kung paano o saan ito nagsimula. Hindi man naniniwala ang iba sa mga kwentong ito, subalit hindi natin maaalis na ang aswang ay isa ng malaking kwento na nagpasalin-salin hanggang sa henerasyon natin ngayon. At magpahanggang ngayon ay may pangilan-ngilan pa ring aswang ang umaatake sa mga buntis at mga bata na naiiwang mag-isa sa kanilang mga bahay. Isang versyon naman ng pagiging aswang, kung paano naging aswang ang isang tao na naghahangad ng isang malakas na agimat mula sa itim na libreta. Maging ang mga aswang ay may angking agimat. Nagagamit nila ito kapag nangangaswang sila. Nababago nila ang kanilang anyo, bumibilis, lumalakas, at ang iba pangay nakalilipad. Nangangahoy noon si Ferdy sa gubat nang may marinig siyang nagtatawanan. Tumigil siya saglit at hinanap ang maliliit na boses na nagtatawanan. Dahan-dahan siyang umupo at tiningnan ang isang tuyong dahon. Nasa ilalim pala nun ang dalawang duwending itim na nagtatawanan. Dali-dali niyang dinakma ang mga iyon, subalit nakailag ang isa. Babae pala ang nahuli niyang duwende. Kaya nagmamakaawa ang lalaking duwende. Napakawalan ang kasama niya at nangako itong bibigyan si Ferdy ng agimat basta pakawalan lang niya ang kasama nito. Naghangad naman si Ferdy ng agimat dahil naiinggit siya sa mga taong may angkin nito. Binitiwan ni Ferdy ang babaeng duwende kapalit ng isang malakas na agimat. Tinupad ng duwende ang ipinangako nitong agimat kay Ferdy. Ibinigay nito ang isang maliit at itim na libreta at isang maliit at bilog na animoy linta na kasinlaki ng tableta. Kumikibot-kibot pa nga ito na tila may buhay. Tinanong ni Ferdy kung aanuhin niya ang maliit na bilog na iyon. Sinabi ng duwende na isubo niya iyon at lunukin. Agad namang tumalima si Ferdy. Ang libreta na may kanyang babasahin at kakabisaduhin. Gagawin niya iyon ng 9 na gabi sa morgue, 9 na gabi sa sementeryo, 9 na gabi sa simbahan, at ang huling 9 na gabi sa kagubatan na walang pagkain hanggang sa matapos niya ang huling pagsubok ng kanyang agimat.
Kailangan ay hindi siya pangungunahan ng takot sa dibdib. Tatapusin niya ang pagbabasa sa libreta bago siya umuwi. At sa huling pupuntahan niya ay dapat kabisado na niya ang laman ng libretang iyon. Dahil sa huling pupuntahan niya ay ang pakikipag-isa niya sa angking agimat. Pagkatapos nilang mag-usap ay biglang nawala ang dalawang duwende. Sinimulan ni Ferdy ang pag-aaral ng Latin. Ilang linggo ay medyo nababasa na niya ito. Una niyang pinuntahan ang morgue. Kinausap at binayaran niya ang kakilala niyang gwardiya roon upang hayaan siya makapasok gabi-gabi. Sa unang gabi ay wala namang kakaiba. Hindi naman siya natatakot sa mga patay dahil hindi naman ito gumagalaw. Sa ikasyam ng gabi ng kanyang pagbabasa ng Latin sa libreta sa loob ng morgue, doon siya nakaramdam ng kakaiba. Tila ang mga bagong patay na ipinasok doon ay muling nagkabuhay. Bagyang gumagalaw ang mga ito. Hindi na lang niya iyon pinansin upang hindi makaabala sa kanyang pagbabasa. Subalit nagulat na lang siya nang biglang yumakap sa kanya mula sa likuran ang isang bangkay na bagong pasok lang at pilit nitong inaagaw ang libreta. Mabuti na lang ay patapos na siya sa pagbabasa kaya bigla na lang natumba ang bangkay. Matapos sa morgue ay sunod niyang pinuntahan ang sementeryo. Gaya din sa morgue ay walang gaanong problema sa una hanggang sa ikawalo ng gabi. At sa ikasyam ng gabi, nakaramdam siya ng bahagyang pagyanig ng lupa at sa mismong sementeryo lang iyon nangyari. Habang nagbabasa siya ay nayayanig ang mga nitso at unti-unting nababasag ang mga ito. Ang mga bangkay na ilang buwan nang nakalibing ay lumabas sa basag na nitso. Naaagnas na ang mga ito at halos buto na lang nang lumapit ito sa kanya upang agawin ang libreta. Nagtaka siya kung bakit nais agawin ng mga bangkay ang libreta. Naantala tuloy ang kanyang pagbabasa at pagkabisa niya sa mga dasal na Latin. Ang hindi alam ni Ferdy, kapag naagaw sa kanya ng bangkay ang libreta, ay muli itong mabubuhay at siya naman ang mamamatay. Ang tanging alam lang ni Ferdy ay ginugulo lang siya ng mga iyon. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga bangkay na agawin ang libreta kay Ferdy hanggang sa tuluyang matapos niya ang pagkabisa noon. Ilang pahina na lang ay kabisado na ni Ferdy ang lahat ng dasal na nakasulat sa libreta. Nang sumunod na gabi ay sa simbahan naman ang tungo ni Ferdy. Iniwang bukas lang iyon ng kanyang kakilala. Subalit nahirapan siyang magkabisa ng Latin sa loob ng simbahan. Mas nakakakilabot pala dito dahil lahat ng palahaw ng mga namatay ay naririnig niya. Samot-saring mga boses ang gumagambala sa pagbabasa niya. Halos kinikilabutan na siya sa mga naririnig. Ikasyam ng gabi. Pinakahuling gabi niya sa simbahan. Subalit hindi siya makapasok dahil sa bukana pa lang ay may isang malaking aso na nakanganga sa daan. Kasing laki ng pintuan ng simbahan ang pagkakanganga ng bunganga ng malaking aso. Nakalabas pa nga ang mahaba at matutulis nitong mga pangil. Handa na itong lapain siya. Wala naman siyang ibang papasukan kundi doon lang. Ngunit kailangang hindi siya magpadaig sa takot. Magtiwala siya sa kanyang sarili. Subalit napaisip siya, kung papasok siya sa bunganga ng malaking aso, ay lulunukin lang siya nito ng buhay. At iyon na ang katapusan niya. Sayang lang ang ilang gabing sakripisyo niya sa pagbabasa at pagkakabisa ng Latin ng libreta. Ngunit hindi na siya maaaring umatras pa dahil malapit na siya sa huling pagsubok sa kanya. Kailangang bago matapos ang ikasyam ng gabi sa simbahan ay kabisado na niya ang laman ng libreta.
Isang pahina na lang, kabisado na niya talaga. Subalit hindi naman niya maaaring buksan ang libreta sa labas ng simbahan. Kailangang makapasok siya at doon niya kabisaduhin ang pinakahuling pahina. Dahil pinangunahan na siya ng takot na malalapa siya ng malaking aso, kaya hindi na siya pumasok sa loob ng simbahan. Inisip niyang madali na lang iyon at sa gubat na niya itutuloy ang pagbabasa sa huling pahina ng libreta. At doon na rin niya ito kakabisaduhin. Masyado siyang tiwala sa sarili na magagawa niyang matatapos iyon sa unang araw niya sa gubat. Nang sumunod na araw ay tumulak siya papuntang kagubatan. Tanging tubig lang ang baon niya. Do'y hinintay niya ang pagsapit ng gabi. Subalit nag-aagaw pa lang ang dilim sa liwanag ay marami na siyang nararamdaman. Nakaririnig na siya ng malakas na pag-alulong ng mga lalaking aso. Yabag ng mga nagtatakbuhang mga kabayo at mga tawa ng mga duwende. Subalit hindi iyon pinapansin ni Ferdy. Malakas na ang loob niya dahil matatapos na ang pagsasakripisyo niya sa inaasam na agimat. Pagsapit ng gabi ay sinimulan ng usalin ni Ferdy ang nakabisadong orasyon na Latin na nakasulat sa libreta. Halos butil-butil ang pawis niya ng mga oras na iyon. Nang nasa huling pahina na ng libreta si Ferdy, ay binuklat niya ito upang tingnan ang huling mga salita na naroroon. Subalit nagtaka siya dahil wala na roon ang isang pahina na dapat ay huling kakabisaduhin niya. Do'y kinabahan siya nang biglang humangin ng malakas. Pinasok na ng kaba at takot ang kanyang dibdib. Hindi na niya matatapos ang pagkabisa ng Latin dahil wala na ang huling pahina ng libreta. Maya-maya'y biglang yumanig ang lupa at nagulat si Ferdy nang makita niyang pabagsak sa kanya ang isang malaking punong kahoy na maaaring dumagan sa kanya. Sa gulat at takot ay napatakbo ng mabilis si Ferdy palabas ng gubat. Nawalan na siya ng tiwala sa agimat dahil hindi niya ito natapos. Do'y nawala na sa sarili si Ferdy at hindi na siya nakauwi sa sariling bahay, kung saan saang lugar na siya napadpad. Parang takot na takot ito, pakiramdam niya ay may papatay sa kanya. Dahil sa gutom ay nanguhuli na siya ng mga hayop na nakikita niya sa kagubatan. Kinakain niya ito ng buhay. Ang masaklap pa nito, ang tingin niya sa mga tao ay mga hayop na rin na kanyang kakainin. Doon na nagsimula ang pagiging aswang ni Ferdy. Nagbabago na ang kanyang anyo. Tila naging isa na siyang mabangis na hayop sa gubat. Dahil hindi niya natapos ang pagkabisa at pagsubok ng agimat, kaya hindi naging maganda ang kapalit nito. Hindi basta-basta ang pagkakaroon ng agimat. Kailangan ng iba yung tiyaga at sakripisyo. Magandang pangangatawan na handa sa anumang pagsubok. Dapat ay hindi ka pangungunahan ng takot. Kailangan mong labanan iyon at mapagtagumpayan. Dahil kung hindi, ay magkakasakit ka at masisiraan lang ng bait. Tulad ni Ferdy na naging aswang dahil sa pagnanais na magkaroon ng malakas na agimat. Subalit, mahina pala ang pananalig sa kanyang sarili. Maraming salamat po sa pakikinig ng ang huling pahina ng libreta ni Dark Alas ng L. Bilingan. God bless. Hanggang sa muli. Bye-bye!